Anong tinuturo sa school pag lumindol? O di yung ganun-ganun, yung dakdak na yan. Yung mga drill, naniniwala ka doon? Saan bayari yung school ng anak mo? Sa plastic o sa dahon ng saging? Na if ever lumindol bumagsak, nakaganon anak mo, okay lang, igaganon niya lang? Naniniwala ka sa pipito? Naniniwala ka sa helmet? Ikaw mismo, subukan kita. Mag-isang oras ka sa kwarto mo na madilim, walang hangin, pumito ka ng pumito, ano mangyayari sa'yo? Oo, nakaluto na ako. Pagod na nga ako eh. Tapos tinuturuan ko pa tong bata na to. Oo, ikaw na lang gumawa pag-uwi mo. Sige na, sige na. Ano na, isulat mo na yung letter I dyan. Ipantay mo. Dalihan mo, isulat mo na. Bakit pa kasi kailangan pa yung online na yan eh. Imbis na makakagawa pa ako ng ibang gawain, kailangan turuan pa kita. Sulat mo yung letter I dyan. Pantay mo. Yan. Oo, pababa. Hanggang dyan lang sa pula, huwag kang lalagpas. Tol? Si Oo, Beo? kuya. Si Beo? Wala, sa trabaho pa. Parang ano, ba't ang lakas ng boses mo, naririnig namin sa labas? Naiinis kasi ako, kuya. Bakit ba kasi kinancel-cancel pa yung schooling na yan? Yan tuloy ako pa nagtuturo. Ang dami-dami na nga gawain sa bahay. Dadagdag pa yung pagtuturo sa anak mo. Imbis na yung teacher yung gagawa nito. Kaya ka nga nagbabayad eh. Paano? Ano yun? Ibig sabihin, hindi ka pabor na online class muna, basamantala? Oo, kuya. Kaya nga tayo nagbabayad doon sa school ng mga bata eh. Kasi para sila yung magturo eh. Punyemas ka naman. Kunin mo muna yung pisa mo. Ikaw magturo sa ano. Sige na. Ipantay mo, maglalagpas ha. Sige na. Nanay ka, ganyan yung ano mo sa anak mo? Dahil sa module? Hindi ka ba aware na yung balita paulit-ulit, the big one, the big one? Kaya nga tinuturuan sila sa school ng ano yung gagawin kapag kalumindol eh. Tapos dito pa ipapa-online yan. Anong tinuturo sa school pag lumindol? O di yung ganun-ganun, yung dakdak na yan. Yung mga drill, naniniwala ka doon? O ba't pa nila ituturo kung mali Ay, yun? Mariosep ka. Tol, tinan mo yung anak ko, ang laki oh. Lagi nasa honor, active sa school, pero mas gusto ko pabor sa akin yung online school. Bakit? Mas ligtas. Ikaw naniniwala ka sa drill? Eh kasi kuya, ando naman yung mga teacher eh. Natural, sila yung mag-a-assist dun sa mga bata kapag may nangyari. Tsaka, nangyayari ba yun? Di naman nangyayari. Tingnan mo nga. Oh. Ay, paano kung lumindol ng November 5 pala? O, hindi pala hanggang katapusan ng October. Kung November 1 pala lumindol, o, di ganun din. Yung mga katwira mo, tol, pangtangang magulang. Biruin mo naman, kuya. Nagtatrabaho pa yung asawa ko. Ako lahat dito sa gawaing bahay. Luto, linis, laba, paghatid sa school. Eh, yun na nga lang yung oras ko para makapagpahinga na unti habang nasa school yung mga bata at saka makapaggawa ko ng mga iba pang gawain. Sa ganyang edad mo, saan bayari yung school ng anak mo? Sa plastic o sa dahon ng saging? Na if ever lumindol bumagsak, nakaganon anak mo, okay lang, igaganon niya lang? Naniniwala ka sa pipito? Naniniwala ka sa helmet? Ikaw mismo, subukan kita. Mag-isang oras ka sa kwarto mo na madilim, walang hangin, pumito ka ng pumito, ano mangyayari sa'yo? 30 minutes ka nga lang magutom, nahihilo ka eh. Ano magagawa ng helmet, tol? Tol, pader yung babagsak, hindi plastic. First aid lang yan, drill na yan, pero hindi yan ang solusyon. Dapat nga magpasalamat ka. Na kahit paano, 15 days, pinakansila para i-check din yung mga school sa atin. Ha? Labag pa sa loob mo bilang magulang, sa'yo pa talaga nagagaling yan, nanay ka. Ano sabi mo? So, paano kung sa November lumindol? So, ibig mo sabihin, pagtapos ng 15 days, oo, hindi lumindol, tapos lumindol ng November. Ang ibig sabihin nun, dapat, hindi lang 15 days dapat tinigil ang school. Dapat mas mahaba. Ganun dapat ang utak. Kasi nga, balita ng balita yung mga video na yan. Big one, the big one. So bilang magulang, ako bilang magulang, valid yung pag-aalala ko kahit malaki na yung anak ko. Uulitin ko sa'yo. Lagi nasa honor anak ko, pero mas iniisip yung kaligtasan. Nagpaalam nga ako sa boss ko eh. Maglilig muna ako, bakit? Pag tumama yung lindol, hindi ko kakayanin tumakbo ng ganong kalayo o yung anak ko, sanay nga sa drill, pero pader yung babagsak, tol. Hindi dahon ang saging. Hindi karton. Oh, yung mga katwira mo, nanay ka pa man din. Yung sandaling pagmamodule, labag sa loob mo. Eh, minsan nakikita kita rito 3 oras, nasa cellphone ka lang, nanonood ka lang. Anong katwiran yan?
Eh, hindi lang naman ako yung galit dyan eh. Pati rin naman yung ibang magulang eh. Kasi nga, sagabal naman talaga. Sa gabal? Yung kaligtasan ng anak nyo sa gabal? Ay, punyemas kayo. Tatanungin kita. Hindi ka ba iiyak pag yung anak mo natabunan doon sa school? Tanggap mo ba na pwedeng mawala yung anak mo na hindi naabutin ng Pasko? Anak mo yan, di ba? Tunay mo anak. Siya na ba mong dinala? Ang liit pa. Ganyan ka bilang ina. Alam ba ng asawa mo na ganyan yung katwiran mo? Nalabag sa loob mo na mag-module mo na yung anak mo for 15 days temporary. Eh, ang OA naman kasi talaga, kuya. Ano naman, parang OA-OA. OA, tol. Sabihin kami mga magulang na valid yung reason sa pag-aalala sa anak, OA. Tumanda ka ng ganyan, tol. Always ready for the worst case scenario. Huwag kang masyadong mag-relay doon sa sinasabing bahala na. O di kaya, baka naman di mangyari. Dapat nga mas isipin mo, paano kung nangyari? Magpasalamat ka sa Diyos. Sa loob ng 10 araw, hindi lumindol. Huwag mong ginaganon yung anak mo. Baligtarin natin. Punyemas ka. Baligtarin natin. Kunwari sa panahon na ito ngayon, matanda ka na. At yung anak mo na yan, may pamilya na, wala na dito. Kitang-kita mo. Sa Davao, sa Cebu at ibang lugar pa, Luzon, Visayas, Mindanao, nililindol. Ikaw hindi ka pa reading mawala. Hihingi ka ng tulong sa anak mo. Anak, baka pwedeng umuwi ka dito, tulungan mo naman ako na lang mag-isa. Wala na rin yung mister mo. Wala na rin si Bayaw. Tapos sasabihin na sa'yo ng anak mo, Nay, kaya mo yan. Di ba nung bata ako, kinder pa lang ako? Sabi mo, kung mabubuhay, mabubuhay. Kung oras ko na. Kaya mo yan, Nay. Bahala ka na rin dyan. May pamilya na ako eh. Sagabal ka eh. Anong mararamdaman mo? Nanay ka pa niyan, ha? Ikaw pa yung nagdala sa bata. Kung kailan ganito yung pagkakataon, lumalabas yung mga tangang magulang, supot na ama. Buhay na ng anak niyo yung kapalit. Hindi mo na kailangan piliin yung edukasyon o yung trabaho mo. Buhay ng anak mo yung unahin mo. Manda,